po tayo sa bakura po ni Kapitan Rufino Alyanagit, Cameli, nandito po. Magandang umaga po. Napanood nyo na ba? Sa Kabida YouTube channel. Sa Kabida YouTube channel, yung natin kahapon. Wala akong Hindi sa YouTube. Wala akong YouTube. Wi-Fi wala dyan? Wala kaming Oo. internet, wala kaming wifi, wala Ang ganun. Ayan po, napakarami mangga naglalaglaga. Bisa dito. walang At siya, no? Ayun, no? Dapat papakayaw nyo na rin sa pala. Pinamimigay nyo na lang sa mga teacher, eh. Ang dami, oh. Makita nyo rito. Oh. Oh, iya. Ang dami, ano, mga inukunan ko kung gaano karami, mangga. Napakita ko dyan, ano. Mapapanood nila yan. ka kaya? Oo. Ay, mamumulot pa ako. Okay, pwede pa. Pwede pa ba? Oo, yung puno. O, sige. Ako. Napakarami. Yun yung importante. Importante, ano. Yan, oh. Ang dami, oh. Napakarami naman mangga. Marami sa itaas, wala naman nakakapalit dyan. Ang daming blessing. Blessing yan. Marami nakikinabang. Nakikita ko kayo, magbibigay kayo mga t-shirt. Tuwa na yun. O, di napapakina. O, pumunta rin. Talagang, ang pusit eh. Kambal. Ang dami, oh. Yan po, dami, oh. Kap. Parami po. No? Mamumuraot ka pala rin eh. Wow! Wala. Pagka ano, gagawa ko ito, tingin mo, magdadala ako dyan. Kasya kaya? Kasya yan? Huwag na. Bakit tulungan mo ko? Tulungan mo lang ako. Uy! Tangan mo. Ang dami. Okay. Kabila, good afternoon sa inyo lahat. At ito po ang Indian Mango na galing po kay ex-Kapitan Rufino Alyanagit at sa kanyang asawa ni Cameli. Sa tulong din po ni Kambal, anak po ng Kapisigala na si Dennis. At po gagawin ko po itong jam. Panoorin po ninyo ang style ko ng paggagawa ng jam. Ganyan po. Yan po ay may pakinabang. Kahit sabihin natin override. Yan po may pakinabang. Kung doon sa marunong po, sa may idea po at meron kaalaman kung paano ang ginagawa. Yan po, bubuksan po na, tatalupan po natin yan. Kung wala po, kung anong pamamaraan niyo pagtatalop, para po saging o parang mangga. Mangga nga po ito, hinog na po yan. Napakatamis po ng manggang ito, mga kabida. Kaya ganyan po ginagawa ko. At medyo, yan, at kita mo po ninyo, napakadilaw po niyan. Yan po kala kabida kay San, Kasuward, kay John Riot. Ito po ang ating mga paggagawa po ng mango jam. Yan po ang aking ginagawa. At pagbabalat para po saging. Depende kung sino paano niyo yung talupan yan. Yan. Yan nga po. Diba? Easy way. Yan. Pagkatapos po, ito po ay ilalagay po natin sa isang kasirola. Na dito po natin palalamutin yan. Ito po kasirola malinis. At yan po natin ilalagay yan. Yan po. Yun. Ganun lang po. Kadali. At siguraduhin po natin, tatanggalin po natin ang pinakasanga para hindi napapasama.
po, ganyan po, oh. Yung pinakasanga niya. Medyo kain lang ng konti. Optional naman yan, pwede yung tanggalin, pero mas maganda, tinatanggal yan po. Meron po kayo lalagyan dyan. Ayun, kaya na po tayo. Kung may katulong kayo, pabihiwa nyo ng pahiwa. Ito po, binalawan na to. At ito mamaya ay babalawan pa rin po natin. Ganyan lang po. Hindi masyado. Alalay lang po kayo para hindi nahihiwa, mga kabida. Kahit tatanong nyo, ano ba gagawin niyo yung kabida nila dyan sa mga karami-rami mangga na yan? Ito po ang technique. Kasi po, pag nahinog na po yan at hindi na sobra hinog na, ay pinatapon na lang po nila. Walang alam. At natamad lang. Yan, yung tinuturo ko po sa inyo kung kayo magkaroon ng ganitong karami. Ganyan lang po, simple-simple. At yung mga sobra na yan, ilalagay nyo rin dun sa dito po, siyempre, mamaya po babalikan po natin yan. Yan. At po ninyo mga kabila ang paggagawa po ng mango jam. Nilinisin pa po natin yung tabalawan. Ang aking pong pinapakita lang po sa inyo ay ito pong pagbabalat ng napakatamis na mangga. Ayan po. Kamay nyo lang po at ayan po naman yung lilinisin din po yan. Kung mag-guantes naman kayo, mag-guantes kayo. Ayun. Ganun lang po. Dahan-dahan lang po, lagi ko ulit, dahan-dahan lang po kayo. At baka masugatan. Simple lang po. Ganyan lang. Tingin yung ganon. Tapos pa-cross naman, dito naman sa kabila. Marami pa laman yan, no? Simutin po natin yung mamaya. Pakikita ko po sa inyo. Mahalaga, maalis po ninyo ang balat bago nyo isalang. Babalawan muna to para magasan. Ito na. Tanggalin po natin yung pinakagat ng may preparasyon po kayong basaan siyempre para maagapan po ninyo ang paglalakit ng inyong kamay. Napakatamis po talaga, matitsara pong ganyan. Yan po, hindi naman po. Napakatamis po. Tamang-tama po itong gawing jam. Mango jam. Medyo green pa po, pero ang loob po nito ay dilaw na po. Kaya dahan-dahan lang po. Uulit ko sa inyo. Alalay lang po pag-ihiwa. Simple lang po. Ayan. At dito naman, kukross lang po ninyo ganyan. Kukross lang po ninyo. Ayan. Sa kabila naman, ay ganyan din. Pag once na cross nyo na, itatanggal nyo naman dito. Parang saging lang. Yan po. Pakadilaw po yan.
Natikman na po ba ninyo ang mango jam? Sino po sa inyo nakatikim? Mag-comment po kayo dito sa baba kung paano po naman ang diskarte ninyo. Ito po ang aking diskarte sa pagluluto po ng mango jam. Pagka ganito napakarami, hindi siya mabilisan po kasi wala naman tayong katulong, kundi tayo lang din ang gagawa nito. Yan. Iwasan lang po nyo talaga, dapat po talaga matanggal yung mga ganito po, para hindi po maango yan. Yan. Pinaka lalaki po yun. May dakta pa nga po. Yan. Sarap ito pagka naluto at ito pagka finished product na po ito. Pwede nang gawin pang dessert. Pwede na rin pong iyan sa pandesal at pandesal sa umaga. Merienda, pwede po. Unahin natin, biyakan ng gano'n magka-bilis. Yun. Kung saan po magbilisin yung gawin ito pagkatalo, ganun po gawin nyo kung mayroon po kayong alam na diskarte. Kaya ako po ganito po style ko. Para lang nagbabalat ng saging. Yan po. Pansin po ninyo. Pulang-pula po yan. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa aming Kabilay YouTube channel. Ito po ay tutorial lang po sa paggagawa po ng mango jam. Kapag nadagdagan po kayo ng ganito karami, ito po bibigay lang po sa atin ng ating ex-kapitan Rufino Alianigues sa napakasipag po magdidilig ng kanyang halaman doon sa kanyang bakuran. Makikita po ninyo sa video ko yan at sila po mag-asawa ay nandoon at walang tigil po kagagawa po doon, kawawalis, kalilinis, pero po tumutulong din doon na bata. Yung mga teacher po halos doon nabibigyan din po nila. Yan. Ito naman ay ngayon lang narinig, kaya sabi ko nga, pagkaluto ko po nito, dadalaan ko sila. Saan po ninyo, ang pangako ay pangako. Ayan po, si Nilo Jeff, kabida Nilo Jeff. Patitikin po talaga sa inyo ang produkto ng inyong puno na po pwede po ninyong gawin ganito yan. Pag nibal at itong jam na itong gasalmapo po, kapal pa kutsarahin ko po ito yung mga ganyan. Kutsarahin ko pa yan mamaya. Dali naman po iwasan yan ganyan. Naikutan nyo para saging lang pagkatalo. Siyempre papantayin nyo para magsalubong ang hiwa. Yan po ba'y mahirap? Napakadali lang po yan. Lalo na kung may katulong kang tagahiwa nito at ikaw yung nagpapakulunan ng arnibal na bahay, mas mabilis. O medyo ilaw pa green, pero okay na rin yan. Dilaw-dilaw, medyo may asim-asim ng konti. Importante po yan. Yan po may lalagyan ng arnibal. Nagawa tayo para dito sa mango jam.
Jefferson kasi tulog pa ang aking ako. Kulang pa sa tulog. Nag-live po ako kanina at ito po naman ginawa ko. Tapos ko mag-live, tinuloy ko po naman itong pagluluto ng itong Indian mango na kalog po sa atin ng ating ex-kapitang Rufino at Cameli Alyanegi, ex-kapitan po ng Barangay San Luis. Matamis po eh. Kaya masarap pong kainat ng puniko. Ganyan lang po pag ako magtatalop ng mungga. Kaya tatalupan nyo ng napakaninipis. Ang dami na yan, oh. Pwede namang kutsarain niya pagkatapos yan. Isimutin nyo pa, pwede. Pero matama. Malinis po naman yung kamay, may kutsara naman po. Lugat po kayo. Yan. Yan. Kasi kung babaratin ito, napakasagal po niya. Yun. 1, 2, 4, 8. Ito pa. Dami. Basta kukursan po ninyo yan. Apat na iwalan po yan. Para nagbabalat lang po kayong saging. Ito ba? Yan. Po. Napakarami. Ang lit pa nito. Ilog na. Bale. Pwede po yan. At habang ako tayo naghihiwa, nag-shout out sa ating mga kabida dyan sa ibang bansa. At maging dito po mga bata dyan sa PS1 na siguro uwi na rin po mga panghapon diyan po sa Central, Kabiatnan. Ay iingat kayo lagi at susunod kayo sa mga nandyan sa security kapag abangan nyo munang itawid kayo para kayo makasiguro na hindi kayo ma-aksidente. Mahirap po nung basta-basta kayo tatawid yan, lalo na po pag nagkakamabilisan po takbo ng mga sasakyan. Iwas po kayo at pagpatawid kayo sa mga gwardiya dyan. May naka-assign pong security guard dyan sa labas, yung mga traffic enforcer po na masisipag po na nagtatawid, nag-a-assist sa mga bata sa pagtawid, pagsundo ng mga magulang dyan sa mga anak, apo, dyan. Sumunod po kayo kung saan po dapat kayo dumaan
ay doon po kayo dumaan para safety ka din, makaiwas kayo ng aksidente. At yan po, ito, maraming salamat po sa mga nagsasubscribe at patuloy na sumusuporta dito sa Kabida YouTube channel. Yan po ang Kabida YouTube channel. Yan. Papagawa po ako ng sticker para yung iba po kasi tanong ng tanong, ano po ba yung pangalan niyo sa YouTube? Ito Kabida. Minsan ang intindi Cavite. Kaya mas maganda kung nababasa nila at may sticker. Papagawa po ako ng sticker para naman baka matulong po sa ating maging para makilala po at marami pa po madagdag na subscriber sa ating YouTube channel. Marami po. Siyempre po pagsusungkit kasi po, hindi po maiwasan na mayroong malaglag doon po sa bubong na sumasablay po sa lambat. Kaya ano po yung nababaksak pa rin po sa lupa. Kaya yun naman po ay kaharbit lang din, kasusungkit lang din. At nilinisin na lang po. Huwag natin kakainin ng madumi ang mangga. Anong klaseng pagkain ay atin po nililinis yan. Maging sa pagluluto ng gulay ay atin po aalisin ang hindi tama. At yun po pwede naman po ay gawa ng paraan para mapakinabangan. Tulad po nito may tinatanggal po ko dyan ganyan. No? Walang tanggal po yan. Ngayon, para lang nagbabalat ng saging, di ba? Pakabilis po. Doon po nga pa sa mga sabongero dyan. Meron po uso na naman sa sabong, nabuksan na naman ng mga sabong. Sana mag-enjoy lang kayo sa panonood dito sa Kabida YouTube channel. Kapag kayo walang sabong o labang. Ating mga kumpare dyan na mahilig magsabong, kay Dave, kay Felipe. Meron po akong kilalang vlogger din at si Thessalonica, mega large shoutout sa iyo, bagamat di mo pa ako kilala. O ay si Kabida Nilo Jeff. Dito po sa Paranaque. At alam ko naman na banggit mo, ikaw ay taga Cavite, na mapangasawa mo naman ay taga Bohol. Tama ba? At yun, ay hilig ka sa pag-aalaga ng manok. Kung ano rin ang yung content na napakagaganda po naman talaga eh. Yan. Sana masubukan nyo rin panuorin ng kanyang channel. At doon po naman sa ating mga ka-team lovebird, supportan nyo rin po ang aking mga ka-team lovebird na sila po ay nasa ibang bansa karamihan. At yan, sila Enas, Gandaro Nati, Arshel Link, Mami Bed, 3SN Moms, Kabida YouTube channel. Ganito rin po ako pag nagla-live ngayon. Ito po ay i-upload pa ni Jefferson mamaya. Hanggang sa maluto po ito para sa paano ko sa kanya content dito eh. Oh, ang ganda na po, napakarami na po kung nahihiwa o nababalatan. Napakarami na po yan. Oh. Pupunin ko po ito, ang dami. Sobra po talaga. Oh. No, parang hindi nababawasan. Pero pwede pa naman, matitigas po yun. Masarap din pang dessert doon pagka bagong kain po. Pagkatapos kumain, ito po ay hindi po naman masama to. Maganda nga po sa katawan nito eh. Yung kay Thessalonica, nabalik ako to yung Thessalonica. Napakarami niya inalaga ang mga manok na panabong. Ang mamahal ng bili niya. Mga kilalang tao kanyang pinagkukuhanan ng rasa na tinatawag, yung bloodline po ng manok na kanyang binibili ay mga talagang linya mananalo at magagandang klase. At nabalik po ang sabong. Kaya
Kung di po nabalik, kawawa rin po naman yung mga nagpapam na yan. Napakamamahal po ng patokan ng page at pero sugal pa rin po eh. Siyempre sugal eh. Parang hindi po ako pabor doon. Para kay Tessa kasi babae nga po. Bagay, meron hindi lang po lalaki nagsasabong, pati babae po. Marunong na rin magsabong. At diyan po nariyan ang mga iba't ibang klaseng tao. Mayaman, mahirap, magkakasama dyan, magkakaibigan, nandiyan. Nagpupuntahan naman sila. Pag sila ay nakakatapat sa derby, pagalingan po ng alaga ng mga manok. Panabong. Kasi hindi niyo po na itatanong, nung ako po'y mga bata-bata pa, mahilig po talaga ako mag-alaga ng mga hayop. Katulad po ng manok na yan. Yung mga kulay niya, sinibalang, buli, talisyain, ayan, dalusapi, mayahin. Yan po mga tao sa mga kulay niyan. At ngayon po iba na po, mga white kelso, o gano'n, tambuang gawa, yung ganyan, sweater, ayan. Yan po naririnig ko ngayon sa mga sabungero. Ang mamahal po ngayon ng mga manok. Kung bumili ka ng halimbawa, let's say, bumili ka ng tigpa 500,000 na isang manok, o 80,000, pupunta mo ba ng 1,000 lang yun? 80,000 bili mo, pag manalo. At yan po, pagsasabong po, ay nako, hindi po natin pwede ipagkatiwala sa bata-bata lang mananari. Ang mananari tinatawag po, yun nagkakabit po ng knife dito sa paa ng manok, sa left, sa kaliwa po. Kalimitan kasi po ang mga manok, hindi nyo nalalaman, sa mga hindi po nakakalam, ikaliwa po ang talagang malakas, mas powerful yung kaliwa ng mga manok kaysa sa kanan. Kaya sa kaliwa tinatarian yan. Kaya kung minsan may partidong tinatawag, sa tupada po yung nangyayari. Kalimitan. Yung sasabihin, kanan yan, babotahid. Yan yung kalkayaan nila yan. Pero masaya po pag masabong, pag nakasisigawan na po, ang ingay po talaga. Napakasaya po. At diyan po ninyo makikita ang iba't ibang klaseng tao. Kahit si Killboy, meron dyan. Kahit ano po na talagang pag nananalo, napakasasaya, walang paglagyan ng kasayaan po ng mananabong natin. At yung iba po naman na talagang nung paman, meron ng mga wise, yung pong gumagawa ng mga pang-ilalim na tinatawag, pupustahan ng konti yung manok nila at pupusta sa kabila, mas malaki, pipilayan nila yan. Meron pong gumagawa niyan. Hanggang ngayon po, ewan ko po, masagal na rin po kasi ako hindi nakakapagsabong na ganyan at hindi na po ako medyo bata-bata pa po ako, meron akong knowledge yan. Katunayan nga po, nung ako 12 years old, tanda ko noon, ako pinakabata, unang umakit doon sa tinatawag na 7-up pa nung araw. Rollygun po yun eh. 7-up, ang bata ng maghaharap ngayon ay Batang Laweta at si Lolo ng San Dionisio. Ayan, nanalo po ako nun. Manalo po yung hindi ako, yung manok ko nga pala nanalo. Siyempre, kasama ko padre. Ako nag-aalaga po nun dati. Ayan po, dami. Sarap nito. Parang gusto ko nang kumain ng pandesal na mainit. Pero mamaya pa, para sa luto lang din at sabay-sabay na ang timpla nito hanggang sa mapaganda natin ang lasa. Huwag po kayo na sabihin yung tatapon na ito mga may hinog na mangga. Hindi po. I-blender nyo to, pwede rin. Matamisin nyo, pwede rin para ilagay sa halo-halo. May yelo at saka gatas. Yan. Pwede po yan. Hindi tatanggihan. Lalo sa tag-init, ayan, mahal na araw. Gawin yung malamig. Ano ba, sa blender nyo, tapos may yelo, crack ice. Masarap itong mangga. Di ba po yung saging con yelo, mais con yelo. Yung mangga po, mas maigi rin po. Langka, alagyan na lang kanin yung ganyan. Kaya lang, doon sa mga may diabetes,
di iwas-iwas lang. Konti lang naman. Kaso lang, yung konti na yung pag naipon, marami na rin yun. Kaya, mas better, iwasan nyo lang. Kung talaga masama sa inyo. At mararamdaman nyo naman kung bawal siya talaga at bawal bawal man mataas ang sugar ninyo. Hindi natin masyadong tatamisan yan. Ang prutas po ay masarap po. Ang dessert, yan, at masustansya po yan. Matamis sa saging, kamote, yung pong mais, di ba po? May ube jam, nagagawa rin po ko niyan. Ano rin sa pandesal. At meron po tayong dyan. Hugasan ko pa yan. Kaya maya na natin ihiwain yan. Marami po talaga. Tulad nila sabi ko sa inyo, i-ekis lang na ganun, di ba po? Napakabilis. Kunin yung dulo. Ayan, no? Kita po ba ninyo ginagawa ko? Ayan, no? Nag-shout out sa inyo, mga kababayan natin dyan sa OFW. Sana makatulong sa inyo, magustuhan nyo ng aking ginagawang ito. Kung sakali man maraming prutas dyan sa inyo, halimbawa sa Dubai, sa Dubai man, o sa Qatar, kung may alog kayo dyan sa mga ubos o batay, matamisin nyo yan. Mura-mura lang yata dyan. At gawin yung jam. At yan naman, ma-stack ninyo yan. Katulad dito, ayan, naliliit po, pero nako po, at mapapakinabangan yung papakinabangan ko kunin yung hindi po itapon. Kung ganyan po naman, kita nyo, maliit man hinog na pero at titignan nyo mabuti kasi minsan may hayop po yung insekto po mga nakakapasok sa loob ng mangga. Nakalinisin talaga. Nakangawit din. Wala akong makatulong dito. Sana po ay karoon po ng tumulong sa akin dito para sila naman at makapagpahinga ng konti. Makapagpakulo na ng arnibal doon habang ako nagbabalot ng ganito at pagkahugas ay akin pong isasalang na ito. Yan po, di ba? Napakadaling palupan. Para ka lang nagtatalpong saging. Apat na pasada lang gano'n. Wala na. Balat na. At tatanggalin nyo lang yun. Tanggalin nyo yung mga malalambot na gano'n. Kaya, yun. Dami po. Anong gusto mo ko? Kung alun ng mas malaki, unahin na natin. Lenny, kayo yung mama nyo sa tulungan ako kung merong doon paggagawa ng dapat na magpalop dito pwede namang naman iba kaya tumihinan sa klolo si Kabidan Nilo Jeff. Sana may makarinig. Ano po nga pala mga kabida, sana itong 2024 ay madagdagan pa ating subscriber at saka watch hour. Nawawala po kasi na, ewan ko po, ngayon ko lang po na unawaan unti-unti. Nabawal po talaga yung maka-copyright kayo yung video kasi uulitin po yun, i-edit ulit, tapos babawasan yung views at saka yung watch hour. Kaya yung po ang kalimitan nagtatagal bago ma-monetize ang isang
YouTuber o vlogger. Ang sabi ko nga po, matatawag ka lang vlogger kapag ikaw ay na-monetize na at nakasasahod na sa YouTube. Sa yung mga ginagawang content, katulad nito ngayon, kakaiba po ang ginagawa ko ito. Ayan, medyo ngawit na ang aking kamay at namumulikat. Yun, pahinga muna. Take a rest muna. Rest muna tayo. Mag-adventure po kasi kaya ganyan kung mapapansin po ninyo ang sign na pinagawa kong Kabida YouTube channel na yan. Yan po, kung makita po ninyo, ay bangka. May plano po akong pag-uwi ko ng Bicol ay makabili ng isang bangka doon para makapag-adventure naman tayong PC. Alam din natin yan. PC, bagamat ako may edad na, subukan ko po. At pakikita sa inyo ang kung paano style ng inyong Kabida, Nilo Jeff, sa panghuli ng isda. At pamamalakaya, tawag namin. Pamamalakaya. Tulad po ng San Andres. Ang patron saint San Andres, na mamalakaya po ng mga tao. Tayo naman po ay mamalakaya ng mga isda doon po sa karagatan para mag-itulong sa mga taong nangangailangan ng ulam at makakatikim sila ng fresh fish o laman dagat. Yan po ang aking plano. Sana po matupad. Sa tulong po ninyo ay gaganda po ang aking YouTube channel. Sa tulong po ninyo ay mamamonetize po ang ating Kabida YouTube channel. At kapag maganda na po lalo ang ating camera ang gagamitin, ay mas maganda po at hindi po magalaw ang video. Wala, uga-uga na po kung lumakad pagka kakaedad. Di po katulad ng araw, tayo bata-bata pa, nakakatalong pa tayo ng medyo matatas, kung ano man, paggawa ng direktor, nagagawa po natin yun. Kagayahin mo lang at huwag kang lilis sa mga numero, sa mga numbers na binibigay sa iyo ng direktor dun sa fight scene. Kasi pa once na magkamali ka at nawala sa tatamaan ka talaga. Miski bida, siyempre, hindi natin maano yan. Pag masaktan mo bida, nakahiyaya at talagang masaktan mo bida. Kung maanbaw, masaktan mo, hindi ka nakukunin, susunod. Tulad po hindi ko matanda, hindi malimutan itong nakagsena ko si Monsur de Rosario. Yung po, taekwondo po yan. Laki po lalaki niyan. Tinamaan ako niyan sa dibdib, buti hindi naman ako natumba. Diba? Matatag to. Hindi ko sabi, hindi bumaksak ka. Tinamaan ako na sumayad talaga Pero doon sa pamamagitan, makakuha mo pa paano mag-jet. Meron nga dyan dito sa Sinakulo. Meron akong ginawa isang beses niya kasi nung, may kwento ko lang po ito sa Sinakulo to, malapit na kasi Sinakulo. Meron dialogue si Kaipat doon. Nicodemus, nasan ba ang iyong paniniwala? Sabay tatadyakan mo yung si Nicodemus kasi nasa pinagsasanggalan niya yung si Jesus. Walang ka-acting, nakaganon lang nakatayo para itatawa. Pinasahid ko tuhod ko. Yan kakong acting. Dapat ganyan mamaya, ulitin natin mamaya. Nagsumbong kay director. Nilo Jeff po, tinututuhanan gumanda naman acting mo. Yan, ganyan, susunod din na sa side tuhod lang. Ganito pa lang. Umano ka na, kaya ng acting. Hindi yung tinuhod na kita gano'n hindi naman nakasayad ganun lang ngayon marunong na. Siguro naalala na rin. Kung hindi ginawa ka Nilo Jeff sa akin yung hindi ako matututo pag-acting ito. Ganun po yan. Kaya nag-workshop ng mga artista Yan po sa akin mga ka-team lovers na gusto mag-artista. Ayan, nandiyan lang po, mobile pa. Punta kayo kay Kabida Res Cortez o kaya kay
Helen Madrigal, nandiyan po sa ano kay kay Kabida dito po sa presidente ng CAP na si Imelda Papin. Kung may gusto po nyo mag-member, mag-workshop kayo, ganyan, tuturuan kayo, makikinig lang kayo at makatutunan nyo. Kayo pa, mga kabataan kayo, paro-aral kayo, mas magaling kayong ano. Lalo na po yung mga may experience sa teatro, yung mga stage play, kasi po sa stage play, hindi po pwede yung hindi mo kabisado linya. Kailangan memorize mo ang lines ng yung dialogue. At kung ano ang ibig sabihin nito bago mo bitawan ng dialogue. So, ganyan lang ang sikreto niyan. Walang hindi matututunan kung inyo lang pakikinggan, ang kung director ay inyo papakinggan. Ayan po masasabi ko sa inyo sa ating mga ka-team lovebird na may tsura po naman mga ka-team lovebird ko. At may gusto mag-artista, kakupunta kayo dyan. At madali lang naman yun, requirement dyan. Parang pupunta ka lang doon, mag-fill up ka. Yung pag nakakala, napabigyan ka ng sample, ng dialogue, na-request ka, pinabasa sa'yo script, pinabitaw ka ng dialogue, pag-acting, yung mga facial expression, yan. Pag nakuha mo yan, pasado ka na. Hindi tulad ng araw, kailangan magkaroon ka muna pelikula bago ka mapag-member ng CAP. Ilang pelikula. Di kahit extra ka lang doon, nakaka-experience ka ng marap ng camera, nakakarap ka ng magsalita sa mga tao dyan, sa pag-taping or shooting man. Member ka ng CAP. Tagal na po ako member, hindi po ako new member. Matagal na po ako member ng CAP. Doon po sa mga nag-interview dyan. Hindi naman ako para mag-interview kasi wala naman papakita sa inyo. Maliban dito sa mga memorabilia na naiwan dito sa akin, na inabot ko pa at naka-eksena ko pa si Ambassador Rogelio de la Rosa sa direksyon po ni Argel Joseph at saka kauna-unahang appearance niya sa TV itong sinasabi ko sa inyo kay Ma'am Connie Reyes. Po, marami po akong mga buhay pang kasama na mga pagpapatotoo po na totoo ang aking binabanggit. Bagamat ako'y isang malit na artista lang po na malaking tao pero malit lang ang eksena ko dyan. Tabi na natin extra o beat player. Yan. Hindi ako nahiya dyan. Kasi dyan magmumula Pag nakita ka may potential ka, katulad si Direk Artemio Marquez, na tatay po ni Joel Marquez. Nakita ba? Malakas ang tutak mag-ayos sa babaeng ahas. Sinong may lakas loob man lumaban sa ahas, sa sawa. Bayat tinanong na yung dalawang kasama ko, hindi makahawak, natatakot sa ahas. Ako po, direct, ako na lang tatanungin mo. Sige, ako na. Diba? Sabi po, napapamutan director. Hindi ko makakalimutan reaction ni Direk Artemio Marquez. Tuwan-tuwa po siya pa. Pinabuhusan ng tubig yung paligid ng puno mangga. Kaya naman puno mangga na yung gupagulong kami ni Snooki doon. Na para bang putikan talaga. Yung ganun po mga technique na ma-encounter ninyo. Kaya ako sinasabi sa inyo. Para alam nyo na karapat dapat ma-pwede nyo ma-encounter kung kayo ay talaga maging may hilig maging artista. Yan. Si Senador Bong Revilla naman, nagkataon noon, ay may shooting sila, Ben Deluvio. Kataon na doon sila nag-shooting sa aking lugar. Doon sa Pispan na sinasabi ko. Ganda to lugar ito. Wala pa po yung mga kainan dyan sa barsa-barsa dyan sa Cavite. Wala pa yun. Paranaque muna. Ako po nag-umpisa ng balsa dito sa Paranaque. Sunduan Restaurant po. Pag-aari po ng Guerrero. Yun lang po ang nasabi ko. At nung makapag-shooting sila raw, napasama ko kahit na isang eksena lang. Yun. At ako po ay naging bodyguard lang po ni Sandro Zamora.
Siyang magaling na artista na paborito rin ng ating si FPJ. Si Kuya Sandro, Kabida Sandro Zamora, kung nabubuhay ka at nakilala pa ako. Ito pa si Kabida Nilo Jeff Hernandez. Totoo naman po ang aking sinasabi. Masama po yung magkukwento kayo ng hindi totoo at maghahatid kayo ng balita hindi totoo. Napakasama po sa Panginoon. Kaya kung ano man ang experience nyo, i-share nyo sa kapwa nyo. Para hindi naman para magyabang. Ano ba pagyayabang ko? Wala naman akong narating, wala akong naipundar kung ano man. Maliban sa hindi po, pagluluto-luto, nakapagpatapos naman ng anak at paano. Sa tulong-tulong pa rin po ng mga kaibigan, mga kumikilala rin po sa akin. Kaya yan, katulad nito, nagluluto. Nung nakaraan, nagluto naman ako ng dynamite burritos. Sarili ko pong ano yun. Alam po ba ninyo yung tinatawag ko dynamite burritos? Yung po ay lumpia na sa sili, manghang po yun. Ilalagay mo sa wrapper, lumpia wrapper. Hindi kayo naalisin mga buto ng sili. At kung ano po ang ipapalaman ninyo, pwede rin giniling na baboy. Kung bawal po at hindi ako kumakain ng mababoy, isda po nilalagay ko. Tulad ng boneless bangus. Yan, gigisa po yan. Ganun ginagawa ko. Siguro po, dun sa mga nakapanood po ng aking video, yung last week lang po yun yan po mga kabida, sariling ano rin yan. Sariling pasok din sa isip ko yan, na walang iniwan doon sa paggagawa ng kanta. Minsan nakahiga ako, nahawak ko gitara ko, nakakakalabit ko, gano'n. May pumapasok ang melody, mga lyrics, ganyan. Hanggang kinabukasan tapos na yung kanta. Ganun po kabilis kung mag-compose tayo. Pag pinagkalooban tayo ni Santa Cecilia, Santa pa rin. Saint pa rin. Patron saint of music is Santa Cecilia. Kaya kila Ogie Alcacid, siguro po alam din nila yan. Na kung di man nyo alam na si Saint Cecilia, kung di ka niniwala dyan, kaya sa akin po, pinapagbigay alam ko dito sa inyo, si Saint Cecilia po ang patron saint of music. Napakararaming mahilig kumanta, magagandang boses. Yan, katulad na Sharon Cuneta, sila Imelda Papi. Ang patron saint ng music is Santa Cecilia. Doon po sa mga nakakilala kay Saint Cecilia, may tanong-tanong nyo kung tama ang sinasabi o hindi. Kasi po, pag ako nagdasal, parang nanalangin. Kung may pinapagawang kanta, ganyan. Nagagawa ko po, pero pag sinulat ko na timano ang lyrics, hindi po matatapos. Ganyan po na experience ko. Hindi po matatapos. Hanggang ngayon nga po, pag may ginawang kanta, may dumarating pa, mas ito dapat ginawa. Kaya nire-revive ko lang itong konti. Kumbaga mapapaganda. Lalo na kung may arranger. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Composer ang tawag sa akin, pero hindi naman ako nakapagtapos ng pagkaaral ng music. Ganyan, wala po ako niyan. Kapatid ko pong isa, pianista, na namatay naman sa maaga naman kinuha sa Macau, na po siya na atake. Kaya pangihinayang din po yung ganun. Siguro kailangan ni Lord siya sa taas para doon na rin siya ng awitin. Nakapag-compose din yun ng kanta. Pamaskong handog ni ang aking pong kapatid na si Noel Hernandez po. Yan. Ganun po talaga ang buhay. Yun ang kailangan ko po sa aking mga ginagagawang kanta, katulad Paradise Paranaque, ganyan. Hindi lang sa Paranaque, mga katulad po nung buhay pa sila Willie Cruz. Yan, nakapag-arrange siya ng kanta kong ginawa para kay Banig Roberto. Muli kong inuulit sa inyo. Si Banig Roberto po, nagbansag po niyan, si Bert Tawa Marcelo. Yun po sa Tawag ng Tanghalan. Ito po yung ginagawa ko, salita ko sa inyo, nagkukwento. Gawa ng ito pong aking talagang gawain, mukhang walang katapusan.
at nakakapagod talaga at nakakapangawit ng kamay. Mundo, parang hindi nababawasan po ito. Ang dami pa, oh. Nako, pwede namang ito lang, okay na to. At babalawan ko na at akin ng yan sa arnibal. Hanggang sa ano siya, maging jam, mango jam. At ilalagay natin sa mga lalagyan para makatikim sila. Dapat makatikim. Ito mga kabida, oh. Ipin nyo yan. Matatapos na rin po muna. Ito lang po muna. Mukhang hindi ko matatapos kung lalahatin ko to. Hindi ko matatapos to. Yan o, nagkakamali na lang itong ano. Yan po. Yan po naman kasi ang tema. Pag nagkakakwento ng tayo ganito, sana po mapagtsagaan nyo po hanggang huli para masundan po ninyo ang aking vlog na ito ngayong araw nito ng Lunes ay masamahan nyo po kung huli. Ito po yung kabidan, Kuya Nilo Jeff Hernandez, magluluto po ng ay mango jam. Yan po. Yung pong lumpiang sinasabi kong dynamite burrito, maanghang-anghang po yun. Lalo na po kung sasadyan nyo maglagay ng sili. Doon po sa mga mahilig kumain na maanghang, naku, masasarapan sila doon. Dynamite burritos. Pwedeng palamanan mo kahit chicken na giniling, baboy na giniling, isdang giniling, yung mga creme dore na yan, yung meat ng creme dore o kahit tuna yan. Gigisay nyo lang yan, lagyan nyo ng kimchay, bawang sibuyas, kimchay, carrots, yan. Lagyan ng itlog, lagyan ng keso doon sa sili, tapos lagyan nyo yung papalaman nyo sa kanyo balutin doon sa lumpia wrapper. Yan na po. At pa-fried po ninyo yan. Pag nabalot nyo na isa-isa, marami yan. Painit kayo ng mantika and then i-fried nyo ng tama. Yung hindi po masusunog at masarap po kasi pag hindi sunog. Yung tama pong pagluluto. Medyo mainay na lang po. Painitin lang muna ang yung mantika sa kawali at pag mainit na po ay sa kanyo adjust yung lakas ng apoy ng stove o anumang lutuan ninyo. Kaya katulad po nito, babalawang po ito at magpapakulo po ko ng arnibal. Sasama ko lang po yan, tapos meron po tayo lalagay niya na ingredients na para tumagal siya doon sa, hindi siya tawag ko sa iba lang, parang sa coco jam, para lumakot-lakot ng konti, yun ang para magdadala po ng pakarami pa po kasi, pero sarap naman magkwentuhan tayo dito. Ayan, maraming salamat po sa nakakasubaybay po hanggang dito sa huli ng aking ginagawang video. Pa-upload ko po ito kay Kabida Jefferson Pagagising. Pa-edit ko rin po. Ayan o. Napakaganda po ng mga mangga nito. Muli, maraming salamat po sa nagbigay po sa akin itong mangga nito na si Kapitan Ameli Alianige at ang kanyang asawa ni Carping Alianige, ex-kapitan, barangay captain dito po sa San Dionisio. Nandyan ba po siya sa Kabiasnan. Yan po sa tapat po ng Central. At nakapasok nga po, kung mapapanood nyo po ngayon yung video, andyan po at mapapanood nyo yung sinasabi ko. Talagang pagsungkot po, nagbabaksakan din. Kaya dampot doon. Ay maraming nakikinabang po. Maski mga driver, yung mga naggagala naman doon sa mga bata.
ina-out po namin yun. Minsan ako, nasabi ko nga, pinagsasabihan ko mga bata kasi baka masagasaan ng mga sasakyan, nakalaylay po sa kalsada eh. Baka masagasaan mga bata. Kanya-kanyang dalang sungkit. Kung makikita nyo. Titigas ang ulo mga bata. Hindi naman po makakahabol na si Kapitan Dave. May edad na rin. Ako pa, ganun din. Pero pag ako sa selta, nakikinig po naman. Nagpapaawat. Maya-maya pag wala na ako, ayun na naman sila. Ayan po, ayan. Tulad po ganito gagawa ko. Nasisimot po yan. Yun, meron pa po. Marami pa po laman to. Yung balat na ito. Ayan. Ako, hindi pa yata ako nakakalahat. Ito pa po. Ang dami pa po babalatan eh. Pero ito isang bowl na rin po. Isang kaldero na pong nabalatan ko. Ito na po muna gagawin ko bukas na ulit eh. At marami po ko tayong pagbibigyan ito. Ganito na lang po muna mga kabida at akin pong pansamantalang ikakat na muna ito para sa inyo ay lulutuin ko na itong mango jam. Pakikita ko po sa inyo rin yan pag na-videoan ko po. Kaya po mga kabida, magandang hapon po at po. Sinalan ko na po ang ating po gagawing mango jam. Yan po, mga kabida, kaya po ang mango jam nakasalang na po. At antayin po natin kumulo lang po yan dyan. At yan po ay may arnibal. Yan po hanggang sa lumapag po yan. At ating po nga walwalin yan. Dudurugin pa mamaya. Kaya pasamantala dito po, iwan po natin nakasalang yan dito. Ayan. Mamaya na po natin babalikan yan. At medyo mahina lang po, alalay lang po ang kanyang po dyan. Makita po ninyo nakasalang po dyan. Yun, mahina lang po. Para hindi masunugan. Yan po mga kabida, at doon po muna tayo. At maraming salamat muli sa mga taga-subaybay po natin at patuloy pong sumusuporta sa ating Kabida YouTube channel. Abangan po ninyo pagkaluto nitong mango jam. Masarap ipalaman sa mainit na pandesal. Ayan, at mega shoutout ka Ray de la Cruz, Parin Paz de Leon, at kay Dr. Chris de Leon. At sa inyong mga pamilya. Nag-shoutout kay JT, kay Bing Ruiz. Ayan, nag-shoutout sa inyo kay Danny Bernardo ng Canada. At nagluluto po ako ng mango jam. Yan po, at napakarami po kasi ngayon, mango jam po yan. Yan. O Ray, kung napansin po ninyo, ayan po ang ating Kabida channel. Yan po. Kaliko Kabida YouTube channel. Meron na po tayong uniform. Papagawa pa tayo ng iba pang klase niya. Iwanan ko po muna dito at doon po muna tayo sa kusina, sa lamesa, sa pagkainan. Kabida ang natira. Medyo hilaw pa po ito at pwede na rin pong kainin. Ayan po, marami po dyan. At ito pa po, ayan napakarami po. Maraming salamat po sa nakalipon po sa atin. Sa mag-asawa pong Alyanigi, si ex-kapitan barangay captain na si Rupino Alyanigi po at Meli. Mag-asawa po doon po sa may kabias na. Ayan po, ganyan po, napakarami po. Araw-araw, napakarami po nilang pinamimigyan na mangga doon. Sinishare nila sa mga nangihingi sa kanila, mga teacher, mga nagdadaan ng mga walang mga bata na namimitas. Imbis na mamitas po sila, baka ma-accident, binibigyan na lang po nila yan. Yan po, kaya maraming salamat po sa mag-asawa. Yan. Niluluto ko na po at nakasalang na ang mango jam na ganyan po hinog. Marami po kasi kanina yan. At ito nga po, medyo hinog na rin po. Dami po. Ayan. Pinagsusungkit po yan.
Hinuhugasan po naman yan. Balat. Kaya pinapainom ko po natin para masarap. Although yan po ay pwede ng kainin. Yun po may dakta pa. Oh. Parang po talaga. Ganito lang po muna.